Ay, hindi mo inaasahan, di ba? Ang taong palaging ipinapakita ang kanyang malamig na pagkatao sa araw-araw. Ang nagyunsi ng Xinhui Group ay mayroon ding ganitong nakakabighaning aspeto. Nahihirapan ka na sa pagsugpo, di ba? Ngayon, ibibigay ko na ang gusto mo. Han Jianglong, wag. Hayop ka. Hayo! Sino ka? Ang prutas na pinipilit pitasin, hindi matamis. Matamis ang lolo mo. Isang maruming tagalinis. Ang manghimasok sa mga gawain ni Jiwei, hindi mo man lang kinalak. Ang pangalan ni Hun Jianglong sa timog lalawigan. Wei, para sa isang taong kagaya mong dakila. Ang mga api sa isang dalagita ay hindi angkop, di ba? Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Tinuturuan mo ako kung paano gumawa. Kung may utak ka, umalis ka na. At huwag mong gambalain ang kasiyahan ni Jiwei. Tulungan mo ako, pakiusap. Wei, ang bagay na ito ngayon talagang pakikialaman ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Talagang malas. Tulungan mo ako, ang init ng pakiramdam ko. Kaysa mapunta sa ganoong hayop, ikaw ang mas kaaya-ayang tingnan. Sandali lang. Dalagita, huwag kang kikilos ng basta-basta, kung hindi talagang madaling magkaroon ng aksidente. Anong pakialam mo? Hindi sandali ka lang. Narito ang 1,000,000. Basta gusto mong tulungan ako. Ang perang ito ay sa'yo. Hindi usapin ng pera. Nalason ka, dadalhin kita maligo. Para magising ka ng kaunti. Halika, tayo na. Hindi pwede. Hindi ako makakagat sa taong nasa panganib. Basta gusto mong tulungan ako, ano man ang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Kumalma ka. Ngayon ang pinakamalakas na sandali ng gamot sa'yo. Kapag nalampasan mo ito, ayos na ang lahat. Hindi ba ako maganda? Bakit ayaw mo? Ako. Pasensya na. Matulog ka ng mahimbing. Kapag nagising ka, ayos na ang lahat. Pagpupugay sa punong dragon. Hindi ba sinabi ko? Walang malaking bagay, huwag mo akong babalain. Ang lahat ng 8 pinuno ng mga sangay sa ibang bansa ay nakarating na sa Daxia. Pakiusap, punong dragon, pumunta ka upang pangunahan ang pulong. Ganun ba? Hayaan mo muna silang maghintay. Ang pulong bukas na pag-usapan. Tatay, Ano nang kinitingnan mo? wala. Ara na. Halika. Ang likod na iyon, pa ang tatay ko. Ninong, ito ang board ng trabaho ng Grupo Tianmen sa nakaraang taon. Hoy, anak. Tatay, may nakita akong tao sa tabi ng kalsada kanina. Kamukha mo yung likod. Imposible, mali ang pagkakilala mo, gabi na. Sino pa ba ang galagala sa labas? Huwag ka rin magpuyat. Maaga kang umuwi. Sage, ihahatid ko na si Yaw Pawi. Anak, wala naman akong ibang sasabihin, mababa na ako. Ingat ka. Sandali, tatay, may isa pa akong sasabihin. Napansin ko, sa loob ng maming taon. Mag-isa ka lang. Naghanap ako ng tita, para sa'yo sa dating site. Bukas, magkita kayo para mag-date. Mag-date? Ikaw ba si NJ, Wang Yanchon? Ako yon. Diretso na tayo sa punto. Kung pakakasalan mo ako, kailangan mong maghanda ng 900 at 10,000 na dowry. Siklo. Malapit nang ikasal ang anak ko. Bumili ka ng villa para sa kanya. Tungkol naman sa kotse, hindi naman kailangan ng sobrang mahal. Sakto lang, yung 500,000 hanggang 600,000 na pang-araw-araw. Ano pa? Amin naman mga babae, mahilig sa aesthetic treatments. At sa pagbili ng bag CJ, buwan-buwan. Bigyan mo ako ng 20,000 na allowance, pipilitin ko na lang na makisama sa'yo. Ano, may problema ba? Sa tingin ko, dapat kang lumabas at kumaliwa. May Fahua Temple doon.
Anong gagawin ko sa Fahua Temple? Ang weird mo. Yung wishing pond sa Fahua Temple, yung pagong doon, tiyak ang paghiling. Anong wishing? Hindi ba makatwiran ang mga hinihingi ko? Siya pala. Nagtataka lang ako, ang dami mong hinihingi. Ano naman ang mga kondisyon mo? Ako, full-time housewife lang. Ang anak ko ay sales manager sa Tsinghee Group. Malayo ang mararating niya sa hinaharap. Kung pakakasalan mo ako, makikinabang ka rin. Nakalimutan kong itanong, ano ang trabaho mo? Magkano ang kita mo? Ako? Baka ma-disappoint ka, tagalinis lang ako. Ang sahod ko, 3,000 hanggang 4,000 bawat buwan. Mukha kang maganda ang suot, mas malaki pa ang kinikita ng pulubi kaysa sayo. Ang laki-laki mong lalaki, wala kang ambisyon, isang dukha. Nakakahiya pang makipag-date, sayang sa oras. Chairman, nahanap na namin ang tumulong sa'yo kagabi. Jen Zixing ang pangalan niya. 45 taong gulang, nakatira sa Happy Village. Kailangan bang maghanda ng pasalamat? Huwag na, balak kong personal na ibigay sa kanya ang malaking regalo. Ano ba ang sinasabi mo? Pwede bang magsalita ng malinis? Ano naman kung murahin kita? Mahirap ka na nga, ayaw mo pang pag-usapan. 3 hanggang 4,000, hindi sapat para bumili ako ng bag. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Kung ayaw mo sa akin, umalis ka na lang. Bakit mo kailangan mag-insulto? Ano naman kung insultuhin kita? Isang dukhang matandang binata. Sino bang babae ang magkakagusto sa'yo? Sino ang nagsabing wala? Sino ka naman? Kukunin ko na ang iyong date. Ganitong dukhang matandang binata. Kaya mo pa ring halikan. Gutom na gutom ka talaga. Magsalita ng malinis, huwag mong ipilit na sampalin kita. Akala mo ba natatakot ako? Subukan mo akong galawin. Ikaw ay nangahas na sampalin ako. Kung hindi ka magsasalita ng malinis, sasampalin kita uli. Tapos ka na. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Siya ang sales supervisor ng Starglow Group. Kayang-kaya kang patayin. Starglow Group. Sige, hinihintay ko. Hoy anak, sinaktan ang nanay mo. Dali, pumunta ka rito. Sino ang naglakas loob na saktan ang nanay ko? Anak, silang dalawa. Isang matandang walang takot sa kamatayan. At isang babaeng may kagandahang naiwan. Miss, parang kilala kita. Kilala. Pagmasdan mong mabuti. Tingnan mo nang maigi kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Sinaktan mo ang nanay ko. Ngayong araw na ito, wala sa inyo ang mabubuhay. Tumigil ka. Pag-attack sa chairman, paglabag sa mataas na autoridad. Wang Hee, ang lakas ng loob mo. Chairman, Wang Hui, di ba? Opisyal kong ipinapaalam sa iyo. Tinanggal ka na sa Starglow Group. Dalhin mo ang nanay mo. At umalis kayo rito. hindi po, Chairman. Pakinggan niyo ang paliwanag ko. Umalis? Dalhin ninyo siya. Chairman, nagkamali po ako. Chairman, talagang nagkamali po ako. Lao Chen, opisyal na magpakilala. Ako si Hang Yun-Xi. Salamat sa pagtulong mo sa akin kagabi. Walang anuman. Naniniwala ako na kahit sinong may konsensya. Kapag nakatagpo ng ganitong sitwasyon, maglalaban para sa hustisya. Lao Chen, sana hindi ka magalit. Nanasira ko ang iyong blind date. Kung talagang magagalit ka, ang date na ito, ako na. Pwede rin naman. Ano ba yan? Lao Chen, seryoso ako. Isa lang akong tagalinis sa hotel, ang kinikita ko. Ilang libong piso bawat buwan, tunay na nasa ilalim ng lipunan. Ang mahalaga sa akin, ang ugali mo at pagkatao. Kahit gaano kaliit ang kita mo, wala akong pakialam. Sapagkat mayaman na ako. Sige, mayaman ka nga, pero sa pagitan natin. Ang laki ng agwat ng edad, hindi talaga tayo bagay. Ano naman masama sa tito? Mas matanda, mas maalalahanin. Iyon ang tamang-tama. Sa totoo lang, may anak ako, 20 pataas na. Tiyak na ayaw mo yon. Libreng anak, di ba doble ang kaligayahan? Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Wala na. Sumama ka na sa akin. Sandali. Saan tayo pupunta? Siyempre, magparehistro tayo. Magparehistro. Biglaan naman yon. Lao Chen, mula ngayon. Legal na mag-asawa na tayo. Mabilis man ang takbo ng pangyayari. May lisensya na tayong magtrabaho. Akala ko ba seryoso ka, palabiro ka rin. Nga pala, kapag may oras, isama mo ang anak mo. Para magkakilala tayo. CJ, Tungkol sa bagong bahay kapag natapos ako.
Titingnan natin yon. Hala, Ito para sa akin. wala akong maibigay na maganda, sana hindi mo ito kamuhian. Siyempre naman hindi. Suotin mo sa akin. Ako. Ay, si Je. Maganda ba? Maganda. Iyon ba ang maganda? O ako ang maganda? Sige na, hindi na kita bibiruin, aalis na ako. Ninong, malayo na siya. Nakatingin ka pa rin. Sa tingin mo, si Hyun Sik. Alam mo ba niya ang tunay kong pagkatao? Imposible yun. Ang iyong pagkakakilanlan ay lubos na lihim. Sa usapang seryoso, ang 10 taong pagpupulong ng pangangalakal ng Tianmen. Malapit na ba yan? Tama ka po, Godfather. And nagyon si Star Glow Group ay sasali din sa investment forum na ito. Sila. Ang investment forum ng Tianmen ay para pumili ng pinakamagandang kumpanya sa Daxia. Ang kumpanyang magtatagumpay sa forum ang magiging exclusive partner ng Tianmen. Isang napakagandang pagkakataon ito. Kaya ang nagyon si Star Glow Group ay tiyak na hindi palalampasin. Sige, alam ko na. Aba. Boss, sabi mo bibigyan mo siya ng magandang regalo. Bakit? Ikaw pa ang ipinadala. Hindi mo naiintindihan, mahirap maghanap ng lalaking. Tulad ni Lao Chen na mature, responsable, at may karisma. Nakarating ka na rin. Hanjian, bakit ka nandito? Ano ba yan? Di sumasagot sa tawag. Wala sa opisina. Kung hindi ako naghintay dito, saan pa kita hahanapin? Lao Chen. Huwag kang mag-alala, kapatid ko to. Ate, talaga naman, bigla-bigla na lang. Nagpakasal, halos atakihin sa puso. Si tatay sa abroad sa galit. Hindi ba't palagi nila akong pinipilit magpakasal? Ngayon nakahanap na ako, siya pa ang ayaw. Sandali, siya asawa mo? Tama. Nabubulag ka ba? Tingnan mo siya. Siguro 10 taong mas matanda sa'yo. Mukhang matanda na, parang tatay mo na. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hoy, bayaw, hindi maganda ang panlalait mo. Bayaw? Ang lakas ng loob mong tawagin akong bayaw. Ate, kung gusto mo ng asawa, marami tayong mabibigay. Mga batang scholar, negosyante, profesor. Galing sa mayayamang pamilya, mas magaganda pa sa kanya. Hanjian, huwag kang makialam sa buhay ko. Pero ate ka, paano ko hahayaang? Maloko ka lang ng iba? Sabihin mo sa akin ng totoo, ano ba ang ginawa mo? Pamabihag mo ang ate ko? Hanjian, tama na ang kalokohan. Sino ba ang nagloloko? Ang pamilya natin. Ay kilalang angkan, tapos ganyan ang napangasawa mo? Kapag nalaman ng iba, hindi ba? Katawa-tawa lang? Wala akong pakialam sa opinyon nila. Ngayon, gusto ko lang magsama ng maayos kay Lao Chen. Ikaw. Nakakagalit. Chen, pera lang ng at ko ang habol mo, di ba? Ganito, sabihin mo ang presyo. 5 milyon? O 1 milyon? Kunin mo ang pera at umalis ka sa ate ko. Sa pera. Wala akong pakialam dyan. Ayaw sa masarap, gusto sa mahirap, ha? Ano ang ginagawa ninyo? Siyempre, bibigyan ko ng leksyon ang matandang ito. Para makita niya ang sarili niyang dugo. Sa kanilang mga ito lang. Hindi nila ako kayang saktan. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Mukhang, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Payo ko sa'yo, dalhin mo ang mga maliliit mong tauhan. At umalis ka na rito. Dahil sa ate mo ngayon. Ayokong gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Ayokong gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Ate, laging ganyan kabastos ito, ha? Hanjian, magpakita ka ng respeto. Asawa ko siya. Iyu, asawa? Kalokohan. Sej, ay respeto ko siya. Pakinggan ninyong lahat. Putulin ninyo ang braso na matandang ito. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Putulin ninyo ang braso na matandang ito. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Ate, ang tigas talaga ng ulo mo. Pero kahit ipagtanggol mo siya, galit na ako sa matandang ito ngayon. Kung hindi ko siya pipilayin, hindi ako Han. Halika rito. Hanjian, bitawan mo ako. Yung si, huwag kang mag-alala, kaya ko ito.
Nagpapanggap ka pa rin. Sandali. Masyadong masikip dito. Kung may lakas ka, labas tayo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pakinggan ninyo, huwag kayong magpakita ng awa mamaya. Mas malupit ang bugbog nyo, mas malaki ang premyo galing sa akin. Lao Chen, huwag, delikado. Hanjian, ikaw. Ate, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Bitawan mo ako, Hanjian. Lalo ka nang nawawala sa sarili. Matanda na si Lao Chen. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita kailanman patatawarin. Pa sa isang dayuhan lang, handa kang makipag-away. Sa sarili mong kapatid? Dahil iniligtas niya ako. Ano naman ang ibig sabihin noon? Ate, kung gusto mong magpasalamat, maraming paan. Bigyan mo na lang siya ng pera. Bakit mo kailangang isakripisyo ang sarili mo? Wala kang alam, bilisan mong pigilan sila. Huwag mo hayaang masaktan si Lao Chen, sige na. Ganun na lang ba talaga ang pagnanais mong iligtas siya? Xiao Jian, pakiusap ng ate mo. Huwag mong hayaang masaktan si Lao Chen, sige na. Ngayon, dahil sa'yo, patawarin ko siya, ngunit. Ilang minuto na ang nakalipas, baka yung matandang yun. Natalo na. Ate, ang mga dinala ko, mga piling. Special Forces yan. Ate, ang mga dinala ko, mga piling. Special Forces yan. Ito pa ba tawaging piling Special Forces? Lao Chen, Ha? nasaktan ka ba? Okay lang, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, niloloko ka ba ng iba? Ang galing ng mga to, hindi talaga piling. Imposible, paano mo nagawa yon? Ano ang gusto mong sabihin, hoy, yung dating? Kayabangan mo, sana. Sige na, dahil ikaw ang kapatid. Niyongsi, hindi na kita pipilitin, umalis ka na. Chen, hindi pa to tapos, maghintay ka. Tara na. Lao Chen, hindi ko inaakala. May kakayahan ka pala, ngunit sa hinaharap. Huwag kang magpadalos-dalos, matanda ka na. Hindi ka na bata, baka magkasugat ka, ano nang gagawin? Sige, susunod ako sa'yo. Bakit nasira ang damit mo, baka noong? Nakipag-away ka, mamayang gabi pupunta ka pa. Sa reunion ng mga kaklase. Okay lang, tahiin ko na lang. Hindi pwedeng ganon, ikaw ang asawa ko. Ni Hang Yunxi. Hindi pwedeng mapahiya kaninang hapon. Bumili ako ng ilang set, subukan mo mamaya. Tingnan mo kung magkasya. Talaga. Tara na. Walang duda, ang lalaki ni Hang Yunxi. Lao Chen, hindi ko inaasahan. Ang gwapo mo pala. Tara na tayo. Tara. Tawag sa telepono. Kanselahin muna natin yan, pagkatapos ko na lang to pag may oras na ako. Mas importante pa rin yung kayongsi. Okay lang, pagkatapos ng meeting na lang ako pupunta. Sige, papahatid muna kita ng driver. Hintayin mo ako, magkita tayo pagkatapos ko. Kumusta kayo mga kaklase? Giffen, tagal na nating hindi nakita. Hulaan niyo kung sino nakita ko kanina. Sino? Si Chen Sising ba? Yung. Naalala niyo ba siya? Ay siya, syempre naalala ko, ang tagal na nating hindi nakita. Balita ko, hindi maganda ang lagay niya ngayon. Wala siyang stable na trabaho. Pagtanda niya, wala siyang pensyon. Ang galing-galing niya dati.
Hindi ko inakalang ganyan ang mangyayari sa kanya. Ay naku, hindi naman siya kasing galing mo. Ang porma mo ang ganda-ganda. Nambibiro ka na naman, hahaha. Alam nyo, ang galing niya magpanggap. Assistant lang naman siya, pero ang sabi niya, villa owner daw siya, nahihiya na nga akong sirain ang kwento niya. Hahaha. Eka, sa tingin niyo pupunta kaya siya? Sa reunion natin. Ano sa tingin mo, ganon siya kababa sa lipunan? Pupunta kaya siya sa Juco Hotel sa pagkain ngayon? Siguradong sasama siya para makakain ng libre. Baka magdala pa ng takyaw. Hahaha. Mura lang pala sa kanya yon. Eh. Bagong model ng Maybach. Ay naku. Milyon-milyon yan, sino kaya sa Yun City? Ang importante ang dating. Chen Sing. Ito, Salamat sa pagpunta. Ano to? Hindi ba't mahirap lang siya? Ewan ko. Mga kaklase, tagal na nating hindi nagkita. Xiaoqian. Xiaolin. Ang bilis ng panahon parang kailan lang. 20 taon na ang nakalipas. Chen, ang yaman-yaman mo na pala. May bash ka, naka-custom suite pa. Tingnan mo ang tela. Libo-libong piso yan no? Ay naku, hindi naman. Kuya Chen, kung tama ang alala ko. Sa hotel ka nagtatrabaho bilang tagalinis, di ba? Tagalinis. Noong nag-check out ako, nakita ko siya. Pumasok para mag-ayos ng kwarto. Ay, nahiya ko noon, kaya hindi ko siya kinausap. Tagalinis sa hotel. Minsan lang. Nagpa-part-time ako bilang tagalinis. May mga tao talagang magaling makunwari. Kahit wala namang pera sa reunion. Nagrenta pa ng Maybach. Nanghiram pa ng Tailored Suite, bagay pa. Sa totoo lang, hindi ba napapagod ka? Sa pagpapanggap na mayaman? Ah, alam ko na. Ikaw yung tagalinis sa Villano isa sa umaga, di ba? Kuya Chen, bakit ka nag-aksaya ng pera? Mga kaklase naman tayo. Kahit alam namin ang kalagayan mo, hindi ka namin huhusgahan. Nga, parang sinasabi mong mapangmata kami. Eh, kanina mapangmata ka naman, Kuya Chen. Sigis na, mukhang kumpleto na tayo. Pasok na tayo. Tara na. Ayoko makipag-usap sa mahirap. Ginoong Chen, mga bisita po ito para kumain. May alaala ako, nagpa-reserve sila ng isang ordinaryong private room. Pakiayos na lang, i-upgrade ang kanilang kwarto sa pinakamagandang Emperor's Hall. Sage, ayusin ko na po. Ang ganda naman dito. Parang mali ito ah. Salamat sa pagdalo. Ito pong 2 bote ng Romaine Conti. Libre po sa inyo. Sana'y masyahan kayo. Libre ang Romaine Conti. Grabe, ang laki ng gastos. Romaine Conti. Isang bot nito, libo-libo ang halaga. O, baka mali ang kwarto? Tama po dito, walang mali. In-upgrade po namin sa Emperor's Hall. Kung wala ng problema, hayaan na namin kayong kumain. Sandali, bakit kayo nagbibigay ng alak at nag-upgrade ng kwarto? Ano ibig sabihin? Utos po ito ni Assistant Lee mula sa headquarters. Dahil isa sa inyo ang EIE niya. Tayo. Assistant Lee, yung sa Starlight Group, opo. Sabihin mo kay Xiaoli, salamat sa effort. Huwag na siyang mag-abala pa. Bakit niyo ako tinitingnan? Kuya Chen, kilala mo pala siya. Si Assistant Lai na Star Glory Group. May konting connection lang. Chen Sing, nagpapa-impress ka na naman, no? Saan mo naman nakilala si Assistant Lee? Huwag ka nang magpahiya dito. Sa totoo lang. Sa lahat ng kaklase natin, isa lang talaga. Ang ituturing na iyay ni Assistant Lee. Si Boss Lin yun. AMM. Mga kaklase, hindi nyo alam, no?
Sa pamilya ni Boss Lin, maraming malalaking pabrika, assets na milyon-milyon, at supplier pa ng Star Glory Group ngayon. Kung magsisipsip kayo, ngayon na. Ay, maliit na negosyo lang, wag na pag-usapan. Kilala rin ni Boss Lin si Assistant Lee, di ba? Siyempre, kilala niya. Anong klaseng tao si Boss Lin? Ayos, walang problema. Talagang dahil sa respeto sa'yo, Boss Lin, kaya tayo binigyan ng magandang treatment ni Assistant Lee. Maliit na supplier lang ako. Paano ako nagkaroon ng ganyang respeto? Bahala na. Siyempre naman, si Assistant Lee yun. Ako, nakasama ko pa sa pagkain. Ang chairman ng Star Glory Group, si Nagyonsi. Kaya pala, sabi ko na mga kaklas, sa biyaya ni Boss Lin tayo nakikinabang ngayon. Hindi tulad ng iba, hindi naman sa kanya ang credit. Nagkapasikat ta, nakakahiya ka. Kuya Chen, ganyan ka pa rin, mahilig sa image. Sa amin, okay lang. Pero sa labas, nakakahiya talaga. Mahilig talaga magpa-impress tong janitor. Haha, mga kaklase. Biyaya ang pagkikita natin. Agay tayo. Sig, Cheers! ang sarap talaga ng Roman Conti. Kaya pala ang mahal. 20 taon na pala ang nakalipas. Nagkita-kita pa rin tayo. Parang, pamilyar pero parang iba na. Noon estudyante pa tayo, ang saya-saya. Walang iniintindi. Yung mga relasyon noon. Hindi tulad ngayon, mas simple. Pagtanda mo, mas gusto mo na lang balikan ang nakaraan. Pag-usapan natin to, naalala ko tuloy. Yung mga nakakatawa natin ginawa noong estudyante pa tayo, Giffen. Naalala mo pa ba noong EI class? Bigla kang nagkaroon ng regla. Regla? Ako, anong tinitignan mo? Wala pa kaming alam sa menstruation noon. Nakita naming may dugo sa pantalon niya. Tapos bigla akong sumigaw. Giffen, bakit ka dumudugo? Agad kong tinanggal ang jacket ko. At inalot sa kanya. Hindi na siya nahiya. Pero ang jacket kong bench ang nasira. Marami akong pera ang ginastos dyan. Ang aginaldo ko ang ginamit ko pambili noon, kaya sobrang sakit sa akin. Sabi ko, Chen Sising, may sira ka ba sa ulo? Bakit mo pa kailangan banggitin yung luma ng pangyayari? At ikaw, si Olin, noong estudyante ka pa. Maliit ka, payat at may salamin. Ayaw mo pang makipag-usap, parang tanga. Boss Lin, parang tanga. Sinong nagsabi? Naalala mo ba yung mga tambay sa labas ng school? Araw-araw kang hinihina ng pera, pinagbabantaan ka. Kapag hindi mo binigay, binubugbog ka nila. Nakita ko. Hindi ko na nakayanan. Bakit ang tindi ng bugbog? Kaya kinausap ko ang school. At mga kaklase kong lalaki. Para makipag-away sa labas ng school. Sayang. Napagalitan ako ng school. Pero buti na lang mula noon. Tumahimik na ang school. Wala nang nangyaring ganoon. Chen, anong ibig mong sabihin? Pinaparinggan mo ba ako? Ano nang pinaparinggan ko? Wala kang hiya. Bakit mo pa kailangan banggitin? Yang matagal nang nangyari. Inamin ko. Tumulong ka noon. Pero hindi mo naman kailangan. Nasabihin pa yan ngayon. Ginagamit niya yon para makakuha ng pabor, Boss Lin. Malami na akong nakilalang ganyan. Hindi, basta naisip ko lang kaya sinabi ko. Wala akong ibang intensyon, trip lang. Huwag kang magkunwari. Nakikita mo lang na mas successful si Laolin. Gusto mong tulungan kanya. Bakit ka pa nagpaikot-ikot? Tama ba, mga classmate? Tama. Chen, sabihin mo, paano kita matutulungan? Laolin, sa factory mo. Kailangan ba ng bantay? Sa tingin ko, si Chen Sising ay bagay para diyan. Pwede rin. Mas stable ang trabaho bilang guard. Aysa sa pagiging janitor mo. Huwag mong sabihin hindi ako nagbabalik tanaw sa pagkakaibigan nating magkaklase. Chen, bukas, magtrabaho ka na sa akin. Hindi na, sa tingin ko ayos na ang buhay ko ngayon. Anong ayos? Huwag kang magmatigas. Ang trabaho mong security guard. Kahit hindi ganoong kaganda, mas matatag naman kaysa sa paglilinis. Pag nagtrabaho ka na, swerte na yan. Makahanap ka na lang ng asawa. Huwag mo nang alalahanin yan. May asawa na ako. Kanina lang kami kinasal. Kinasal. Sino bang magkakagusto sa'yo? Bulag ba? Baka naman may dalang bata na balo ang nakuha mo. Huwag kang salita ng ganyan. Sa tingin ko, ganoon lang ang kaya niya. Sasabihin ko sa inyo, hindi talaga balo. Hindi balo. Bakit sa reunion natin ngayon? Hindi mo siya dinala. Para makita naman namin. Dapat nga talaga, pero may biglaan siyang trabaho sa opisina. May importante raw siyang meeting na kailangang pangunahan. Kaya hindi siya makakapunta ngayon. Ang galing ng kwento, importante pang meeting. Parang napakalaking opisyal naman. Swerte mo, Chen Sising, hindi ka ba nabubusog sa paghihapang mo? Sabihin mo na lang ang totoo.
Balo ang nakuha mo. Matagal na tayong magkaklase. Sino bang tatawa sa'yo? Di ba? Tama. Si Olin, kilala mo siguro ang asawa ko. Kilala ko rin? Sino? Ang chairman ng Xinhui Group, si Nagyongsi. Ano? Chen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang chairman ng Xinhui Group? Sa tingin ko, swerte mo. Kung makikita mo man lang siya. Chen Sing. Konti lang naman ang ininom mo. Bakit parang lasing ka na? Anong klaseng malalaking salita ang pinagsasabi mo? Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang Xinhui Group ay nangungunang kumpanya sa Southern Province. Napakataas ng posisyon niya sa lipunan. Hindi natin siya kayang pantayan. Dapat maging praktikal ka. Kung ako ang tatanungin, kung makakapangasawa ka man, kay Nagyunsi, ako naman ang magiging Dragon Head ng Chanmen. Para, tagayin natin ang Dragon Head ng Chanmen. Sword. Kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo. Ayoko nang magpaliwanag. Sige na, huwag kang magmatigas. Simula nang pumasok ka rito, paulit-ulit kang nagpapanggap. Bilang mga dating kaklase mo, hindi na lang kita pinapansin. Pero huwag kang magmalaki. Tama. Dapat hindi na lang siya pinapunta. Nasira lang ang kainan natin. Di ba, mga kaklase? Chen, ang alok ko kanina. Ano na ang desisyon mo? Bukas? Pumasok ka na lang sa pabrika. Libre pagkain at tirahan. Sahod mo ay 4,000 kada buwan. Chairman. Nasaan si Lao Chen? Dali mo ako sa kanya. Dito. May isa akong Tibetan Mastiff dito sa pabrika. Mukhang mabangis, pwedeng pangbantay. Pero Chen, ang galing mo. Mas mabuti ka pa kaysa sa aso. Good luck. Nga, dalhin mo rin ang asawa mo. Wala namang ginagawa, dagdag ko ng 2,000. Tumigil ka na. Ano? Ayaw mo? Inaalagaan mo asawa mo? Ayaw mo siyang maghirap? Kahit gaano kahirap buhay ko, hindi ako umaasasawa. Itigil mo na yung pride mo. Bilang kaklase, utulungan kita. Dagdag ko ng 1,000 ngayong gabi. Dalhin mo asawa mo at magbantay kayo sa pabrika. May gusto akong magbantay sa pabrika. Boss Nag, Lao Chen, pasensya na, nahuli ako. Okay lang. Ganitong reunion na puno ng kayabangan at pera. Mas mabuti pang hindi ka na pumunta. Boss Nag, bakit ka nandito? Ano relasyon mo kay Chen? Hindi ba niya sinabi sa iyo? Ako ang asawa ni Chen Zixing. Ano? Paano nangyari iyan? Boss Nag, kailan ka pa nandito? Nandoon ako sa pintuan nung sinabi mong magbantay siya. Ang galing. Boss Nag, biro lang iyon, huwag mong seryosohin. Kami mag-asawa ang magbabantay para sa iyo, Ginoong Lin. Ang lakas ng loob mo. Para sa akin, maganda ang trabahong bantay, masaya si Good Luck. Pumayag na kaya tayo. Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong lakas ng loob na pagbantayin kayo. Ganun na lang. Dahil kaklase mo si Lao Chen. Baka matulungan pa kita, pero ngayon, parang hindi na kailangan. Boss Nag, mali ako, patawarin mo ako. Ngayon, wala nang tulong at ang pabrika mo ay aalisin sa listahan ng supplier. Ano? Wala na, lahat wala na. Wala na. Tapos na ang lahat. Lao Chen, alis na tayo. Lanan, Sayoli, ang lalaki ng buli kay Nagyungsi. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Opo. Mga tauhan. Lao Chen, bakit parang malungkot ka? mga kaklase natin dati sobrang close. Ngayon, isa-isa nang nagkakaganyan. Naaawa lang ako. Huwag mo nang isipin ng sobra. Ate, nandito ka pala. Bakit ka nandito ulit? Hoy, yang Chen na yan, binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan. Ngayon, narito ako. Hindi ako nanggugulo. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Ete, pupunta ba kayo sa yung investment conference ng Channel Group? Siyempre, yan ang pagkakataon para umangat ang Star Glory Group. Hindi ko ito palalampasin. Pero hindi naman yan madali, di ba? Ano ba talaga ang punto mo? Ako, gusto kitang ipakilala sa isang malaking tao sa Chanmen Group. Yongsi, gabing-gabi na, baka huwag ka na lang pumunta. Lao Chen, hindi mo naiintindihan, napaka-importante nito sa akin. Hindi ko alam kung yung tao na ire-recommenda ni Han Jian ay mapagkakatiwalaan at makakatulong sa akin.
Sa pagkakaalam ko, ang final decision sa investment conference ay nasa Dragon Head. Kahit gaano kalaki ang taong yan, mas malaki ba siya kaysa sa Dragon Head? Kahit ano pa, gusto kong subukan. Lao Chen, hintayin mo muna ako sa kotse. Ingat ka. Hoy, Yinglu. Ete, bilisan mo. Bakit dito mo kami pinapunta? Sino ba talaga yung malaking taong sinasabi mo? Anong kalagayan niya? Ate, pagpasok mo, malalaman mo na. Halika, halika. Qin Xiao. Nandito na. Ete, ipakikilala kita. Ito ang anak ng chairman ng Chanmen Group, si Qin Feng, Qin Xiao. Anak ng chairman? Dalawa, umupo kayo. Ete, umupo ka. Palagi kong naririnig ang Dragon Head at ang president ng Chanmen Group. Pero yung chairman, hindi ko alam. Ete, ito ang dahilan kung bakit hindi ka updated. Sa buong Chanmen, syempre ang Dragon Head ang pinakamataas. Pero sa ilalim ng Dragon Head, ang presidente at ang chairman ang sumunod. Ama ka, mas tiyak na sabihin. Ang Chanmen ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay pang isang malaking organisasyon. Si Presidente Chen Yingluo ang namamahala sa negosyo, habang ang tatay ko, siya ang namamahala sa mga internal na gawain ng organisasyon. Sa madaling salita, isa sa labas, isa sa loob. Ah, ganun pala. Tungkol naman sa investment forum. Pwede akong tumulong. Hindi ko masisiguro ang tagumpay, pero pwedeng madagdagan ang sansa ng Star Glory Group mo. Ayos. Ano man ang mangyari, hindi namin pababayaan ang tulong ni Qin Xiao. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Wala naman akong kailangan. Isipin mo na lang. Tayo'y magkaibigan. Ete, si Qin Xiao mismo ang gustong tumulong na malaki. Wala namang masama kung uminom ka ng konti. Sige, sana'y magtagumpay tayo. Sige, magtagumpay tayo. Palagi kong naririnig na ang chairman ng Star Glory Group ay isang napakagandang babae. Ngayong nakita kita, totoo nga ang mga tsismis. Qin Xiao, medyo late na ngayon. Sa susunod na lang tayo magkita. Salamat. Ate, anong ginagawa mo? Ate, anong nangyari sa'yo? May problema sa alak. Sino kayo? Qin Xiao, ang galing mo. Binabati kita, Qin Xiao, sa pagkapanalo ng isang magandang babae. Isang bulaklak ng Yuncheng ay malapit nang mapitas ni Qin Xiao. Hindi ba't kayo ay? Kasalanan, tumina Chen Xixing at Chen Yinglu. Sila ang nagpawala sa lahat ng meron ako, at muntik na akong makulong. Salamat kay Qin Xiao na nayalis ang panganib. Tama. Kami ngayon ay mga tauhan na ni Qin Xiao. Qin Xiao, anong ibig sabihin nito? Handyan, tanga ka talaga. Akala mo ba'y makikipagkaibigan sa'yo si Qin Xiao? Isang walang kwentang mayaman? Ang gusto ni Qin Xiao ay ang ate mo. Anong sinasabi mo? Bakit ang tagal niya sa loob? Bakit mo ginawa to? Nagtatanong ka pa, sino ba ang nagpanganak sa'yo? Ang ganda-ganda mo, Qin Feng. Huwag mong galawin ang ate ko. Wawakasan kita. Talaga? Sino ka ba? Huwag kang magtaas ng boses sa akin. Pakinggan mo ngayon. Hindi lang ate mo ang gagalawin ko. Panunuorin mo pa kung paano ko siya paglaruan. Huwag. Bitawan mo ako. Qin Feng, pakiusap, bitawan mo ang ate ko. Qin Feng, kung may lakas ka, sakin ka. Sige. Hangyun Si, pagkatapos ng gabi. Ako na ang magmamay-ari sa'yo. May asawa ako. Hayop ka. Asawa? Yung matandang lalaking. Kasama mo sa munisipyo ngayon? Di pa siya nakakapag-asawa sa'yo, di ba? Baka birhen ka pa? Bitawan mo ako. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Alisin mo iyang maruming kamay mo. Lao Chen, Paano ka nakapasok? Maami akong bodyguard.
Mga walang kwentang bodyguard, di ako mapipigilan. Taga Heaven's Gate ka, pero wala kang takot. Di ka natatakot sa parusa. Parusa? Matanda, di mo ba alam? Si Kin, anak ng chairman ng Heaven's Gate, sa buong organisasyon. Sino ang makakapangahas sa kanya? Sa totoo lang, kahit si Chairman Chen Yinglu, mag-isip muna siya bago ako galawin. Paano kung ang Dragon Head ang mag-utos? Ano? Ang Dragon Head? Wala siyang oras para sa maliliit na bagay. Makinig ka. Huwag mong gambalain ang plano ko. Huwag mo akong galawin. Anak ako ng chairman. Lao Chen. Maghintay ka. Chen, tol, ikaw ang nanalo sa laban? Turuan mo naman ako minsan. Tumahimik ka, sumunod ka na. Ang galing. Yongsi, okay ka na ba? Uminom ka ng tubig. Ang init ng pakiramdam ko, parang may mga langgam. Kasalanan yan ni Kinfeng. Binigyan niya ng droga ang ate ko. Tol, ikaw na ang bahala rito. Ako na lang. Aalagaan ko muna siya sa kwarto. Sage, okay lang. Mas maganda sa kwarto. Lao Chen. Yongsi. Yongsi, sandali lang ha. Gising ka na? Gusto mo ng almusal? Lao Chen, kagabi ako. Asawa na tayo, nahihiya ka pa. Tigil na, sayang pa rin. Wala na akong pag-asang makisabay sa Tianmen. Bakit mo nasabi yan? Isipin mo na offend na natin si Kinfeng. Siguradong hahadlangan niya tayo. Maliit na lang pag-asa natin, ngayon wala na talaga. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? Payo ko sa'yo. Dumalo ka pa rin sa investment fair. May sorpresa ako sa'yo. Ha? Siya Oli, handa na ba ang pera natin? Chairman, naipon na lahat ng available funds. 500 bilyon. Kahit 500 bilyon, mahihirapan sa ganitong matinding kompetisyon. Bakit pa tayo pumunta? Si Lao Chen, Ha? wala pa ba siya? Oy. Nandito rin kayo? Kinfeng, Paalang mapahiya, no? Hahaha. Malakas ang Xinhui Group, pero lahat na nandito ay top 500 companies. Sa capital verification pa lang, matatalo na siguro si Chairman Hang. hindi pa natin alam ang resulta. Matigas pa rin ang ulo mo? Mukhang, kailangan mo pang makita ang kabaong bago maniwala. Sasabihin ko na sa'yo, halos sigurado na ang mananalo. Sa investment fair na ito, isang kumpanyang sinusuportahan ng pamilya Qin. Hindi ako sigurado. Lao Chen. Ikaw, Bakit palagi ka na lang nandito? Anong ginagawa mo rito? Isang hamak na tao lang. Nangupahan pa ng gamit. Sasabihin ko rin sa inyo, siguradong ang mananalo ay ang Xinhui Group. Ano ang sinasabi mo? Star Glory Group? Paano sila mananalo? Sa bibig mo? Ang yabang mo naman. Kahit si Qin Xiao, na may malawak na impluensya, ay hindi basta-basta magsasabi kung sino ang mananalo. Ikaw, isang hamak na tagapaglingkod. Ang yabang mo pa rin?
Mayabang ako ngayon. Tinatanong ninyo kung paano. Sasabihin ko sa inyo sa pamamagitan ko. Hahaha. Narinig nyo ba yon? Hahaha. Hahaha. Lao Chen, bakit mo nasabi yan? Ibayaw, hindi ka nagbibiro? Maniwala kayo sa akin. Sage, dahil sinabi mo mapapanalo mo ang Star Glory Group, patunayan mo nga sa amin. Magsimula tayo sa capital verification. Ang kumpanyang sinusuportahan ng aming pamilyang Kin ay may sapat na cash flow. May 70 bilyon sa account. Kung magbibenta lang ng ilang ari-arian, lalampas sa 100 bilyon. Ano? Ganun kalakas? Lao Chen, wala na talagang pag-asa. 50 bilyon lang ang maipon ko. Narinig mo? Yan ang pagkakaiba. Hindi yan malulutas na mga salita mo lang. Paano kung ito ang aking sandata? Ano tong basurang ito? Heaven's Gate Black Card? Ano? Heaven's Gate Black Card? Sabi-sabi, wala pang 5 ang nailabas. At bawat isa ay may trilyong credit limit. Lao Chen, ano ang nangyayari? Malalaman niyo mamaya. Sapat na ba ito? Paano nakuha yan? Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga sa capital verification. Ako ang nanalo. Masyado pang maaga para sabihing nanalo ka. Paano natin alam kung tunay yang card na yan? Dalhin ang ES dito. Kapag nalaman kong peki yan, kahit sino ang dumating, hindi ka maililigtas. Kasalukuyang balance, 1 trilyon. Paano posible? Tunay pala yan. Lao Chen, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking pera? Yung si, mahalaga ba yon? Noong wala akong pera, hindi mo ako hinamak. Ngayong mayaman na ako, hahamakin mo na ba ako? Tama ka naman. Sandali. Hindi sapat na pumasa sa capital verification. Nalimutan mo ba? Ang nanalo sa investment fair ay dapat ay deklara mismo ng Dragon Head. Madali lang yan. Pasok. Narito po ang Dragon Head. Ulo ng dragon. Ah, Ulo ng dragon. Ang bayaw ko ay ang ulo ng dragon. Lao Chen, hindi ba ako nananaginip? Tatay, ang lalim ng pagtatago mo. Pinagdaanan mo ako ng mahigit 20 taong hirap. Mga kasama, opisyal kong ipinahahayag ngayon. Ang Star Glory Group bilang permanenteng partner ng aming chairman. Tanggap ng suporta sa pinakamataas na antas, puhunang 1 trilyon. Tungkol naman sa tatlong ito, Inloo, bigyan sila ng mahigpit na parusa. Huwag nating hayaang masira nila ang reputasyon ng chairman. Opo, dalhin sila. Ulo ng dragon, sa totoo lang, may kaalaman ako sa paglilinis. Hoy, 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 ulo ng dragon. Ang aking regalo sa pagliligaw, nasisiyahan ka ba? Pagliligaw, hindi ba't nakapagpakasal na tayo? Hindi pa natin ginagawa ang kasal ngayon sa okasyong ito. Nais kong opisyal na magluhog sa'yo. Binibinihan yun si, pakakasalan mo ba ako? Ako. Pakakasalan kita. Si Auhaw, ang dahilan kung bakit itinago ni tatay sa'yo, ay dahil ayaw niyang maging tamad ka. Pero mabuti na lang hindi mo pinabigo si tatay. Mula ngayon, matuto ka pa kay Yingluo para mas maagang makuha ang responsibilidad ni tatay. At para kami ni Tita Yongxi ay makapagretiro ng maaga. Tatay, huwag kang mag-alala, walang problema. Yongxi, umuwi na tayo.